Kabalohan sa mga balita sa Siren 47. Pag-asa, may pasidaan sa mga pag-uwan o posibleng pagbaha tungod sa low pressure area. Bag-ong City Hall, planong tukuro ni Lapu-Lapu City Mayor Ahong Tran sa iyang termino. Gobernador Gwendolyn Garcia, dili uyon sa plano nga buakon ang Sugbo kun Sugboak. Baboy, gilugo sa iyang silingan dito sa lungsod sa Argao. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Siren 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, mipasidaan ang pag-asa nga adunay mga pag-uwan ug posibleng pagbaha sa pipila ka bahin dinhi sa nasod tungod sa nasigpatan nga low pressure area. Nasigpatan ang sentro niini sa gilayon nga 365 kilometros sa sidlakang bahin sa Katarman, Northern Samar. Nasud kini sa Intertropical Convergence Zone ug miabot sa Southern Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Nabantayan usab ang bagang panganod nga mohimong moresulta sa kusog nga pag-uwan sa Visayas, Bicol Region, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Palawan, Quezon ug Aurora. Gibutyag ni Mayor Michael Rama kagahapon atol sa iyang inaugural address nga hingusgan gyud ang mga programa alang sa pagtapos na sa problema sa baha dinhi sa syudad sa Sugbo. Matud pa niya nga magtinabangay sila si Cebu City Disaster Risk and Management Council kon CCDR-MC Chairman Attorney Jerry Carillo ug Konsehal Jerry Guardo alang sa pagdumala niini. Dungan usab sa maong tinguha mao ang padayon nga kampanya alang sa saktong paghipos sa basura. Nasayran nga tungod sa sagunson nga pag-ulan, nakabaton og baha ang nagkadaiyang dapit sa syudad. Magpadayon usab ang iyang mga programa sama sa dredging, declogging ug pagpanglimpyo sa mga kanal sa dakbayan. Una na nga naumol kaniadto ang River Trooper Group alang sa pagpanglimpyo sa mga sapa sa dakbayan. Aduna po'y mga regular nga mga cleanup drive nga gihimo sa kagamahanan kun diin nakig-alayon kini sa nagkadaiyang organisasyon ug mga kumpanya. Sa laing balita, adunay pahimutang nga satellite registration offices ang Comelec ngadto sa 16 ka mga LGU dinhi sa lalawigan sa Sugbo alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Ipahigayon ang offsite registration sa mga malls dinhi sa Sugbo sama na lang sa Belmont 1 Mall sa lungsod sa Minganilla, Star Mall sa Talisay City ug Gaisano Grand Mall sa lungsod sa Liloan. Ipahimutang usab ang satellite registration sa mga barangay hall ug covered court dito sa Alcoy, Asturias, Barili, Tabugon, Tabuilan, Compostela, Poro, San Francisco, Todila, Danao, Consolacion, Alcantara ug lungsod sa Malabuyok. Adunay exclusive nga special registration alang sa sangguniang kabataan diya sa Municipal Hall sa lungsod sa Tabuilan. Abli ang satellite registration nga mga opisina gikan sa alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon. ABC President ug kasambagan Barangay Captain Franklin Ong mibutyag nga ipospone o idayon man ang barangay ug sangguniang kabataan elections karong December 5. Walay problema nila ug magpadayon gihapon sila sa paghimo sa ilang trabaho. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla.
Nagkanayon si Association of Barangay Council kun ABC President o kasambagan Barangay Captain Franklin Ong. Maghuwat lang sila unsay mando sa national government labot sa pagpahigayon sa barangay sangguniang kabataan elections karong December 5, 2022. Kini human si Cebu City North District Congresswoman Rachel Margaret Cutie Del Mar nagtingwa sa pag-oktaba sa barangay SK elections pinaagi sa pag-file sa House Bill 133 kun an act amending certain sections of Republic Act 11462 otherwise known as an act postponing the 2022 barangay and sangguniang kabataan elections. Ang maong bill gisumiter ni Del Mar sa pagbukas gid sa 19th Congress nitong Hunyo 30 ug kun kini maaprobahan ang barangay SK election sa December 4, 2023 na mahitabo. Gipasabot ni Del Mar ang pagpahigayon sa barangay SK elections karong tuiga giingong magdugang sa pagbahin sa mga electorates. Duna say matud pandugang expenditure sa pagpahigayon sa barangay SK elections sa habig sa Commission on Elections kun COMELEC ug sigon pa niini nihimo na siya konsultasyon sa mga barangay ug sangguniang kabataan officials nga pabor matud pa sa pag-oktaba sa eleksyon. Laing rason ni Del Mar maong epekto nga gihatag sa COVID-19 pandemic. Nunot niini si Ong miasoy kung gusto man nila i-postpone ang piniliay, walay problema nila. Padayon na sila sa ilang trabaho kung ipadayon man ang eleksyon. Dawat sab nila kay ang lahat trabaho og serbisyo lang sa barangay. I think different, no? Lain-lain nga tao, lain-lain nila ilang personal opinion. Even not on the level sa mga barangay, even other LGUs, other municipalities, cities and towns, di sad pareho sila gusto. So I think the whole kuan gid unsay gusto sa Congress, sa Senate o sa atong presidente kung unsa gid ilang gusto para sa atong nasod. Pero nakita gid na nato nga there was a move because of they want to save the money they're going to be used for the election. Because they need to spend around 80 billion. I mean 8 billion something, no 8 billion for the barangay elections. So they wanted to save that money and move it to a further date. So kami huwat lang gini. Wa may problema. Galing si Cebu City Mayor Michael Rama dihang ikuan sa iyang habig labot niini, wala na kayo muhatag pa og komento igo lang miingon nga naghuwat siya sa State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. We must not be preempting the president. Pero ikaw, Mayor, personally, would I do not want anymore to comment because I had a talk with the president. I leave it to the president. Duman, ang katapusang barangay ug sangguniang kabataan elections na itabo nitong May 2018 ug niadtong tuig 2019 si kanhi Presidente Rodrigo Duterte may perma sa balaod nga nag-uswag sa piniliay gikan sa May 2020 ngadto sa December 2022. Ang pag-isbog sa barangay ug sangguniang kabataan elections sa December 2023 nagpasabot nga mga barangay SK officials mo serve og term nga 5.5 years mas taas pa kini sa 3-year term sa mayors, governor ug ubang elected local officials. Desime Padilla, CCTN News. Committee on Transportation sa Dakbayan sa Mandawi may konsiderar nga tugtan ang pagpabarog sa mga pasahero niadtong sa mosakay sa modern nga mga PUJ apan kutob lang sa 5 ka mga tao ug ato lang kini sa mga peak hours o kini tungod sa kakuwang usab sa mga sakyanan nga magbihian sa mga intra-city nga mga ruta. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nagpatawag og meeting kaganinang buntag ang Committee on Transportation sa siyudad sa Mandawi sa mga transport provider sa intra-city route aron sa pag-istorya sa isyu sa overloading. Nabantayan nga ang mga driver sa modern public utility jeepney kampante na kaayo sa pagpuno sa ilang mga sakyanan sa mga pasahero. Gipasabot sa pipila ka mga transport provider nga adunay mga pasahero nga mopugos gayud og sakay og dili na munaog. Hinuon giklaro nila nga wala gayud sa ilang guidelines ang pagtugot sa pagbarog sa mga pasahero og kanunay gipahimangnuan ang ilang mga driver. Pasabot nga pasabtan yung pasahero tukal ang atong biyahe taas pa mga oras. Ayaw ninyo isugal yung lisensya nga magpabarog mo kay inyo karangan kalautan yun. So kami, akong balikod wala gid nami magpaalaw o pabarog. Basta lang. Mr. Chair, Si Konsehal Jimmy Lumapa sa chairman sa Committee on Transportation ni Ingon, kini tungod usab sa kakuwang sa units nga nagdagan sa intra-city routes tungod kay pipila ka transport provider ang wala naka-comply sa 15 ka units matag ruta. Sa meeting kaganinang buntag, nipasalig ang Villacar Transit ug Mandawi Transport Cooperative nga mo-comply sa 15 ka units. Tungod kay sa kasamtangan, dili paigo ang units nga nagbiyahe. Hangyo sa representante sa usa ka transport group nga kung mamahimo, tugtan una ang pagbarog sa pasahero. I-allow lang tanan
ka naman kuan kung unsay gi-design ang maong class tong MPLJ, mura po na i-allow sa baro. Di lang po nang sobrang po kay pero di po gayon niya. Di anak po agi hamtabangan na to nga maggamay-gamay ang mga pasahero nga maglinya at atang sa nga makasakay sila. No, hangyo lang sa ning ako nga. Gitan-aw karon sa committee kung mahimong tugtan ang pagpabarog sa mga pasahero kutob sa 5 ka tawo o gaato lang sa peak hours. Nangutana ko unsay kuan sa unsay desisyon sa LTFRB. Ang ingon sa LTFRB na pwede mo allow ta og 5 ka standing. Pero ang gusto sad sa LTFRB na kinahanglan nga naay resolution from the council. So kamo pa So kami pa mo'y mahimo sa kuan. So ako sang i-observe og unsay reaction sa mga tao. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Lapu-Lapu City Mayor Junior Dahong Chan nagplano sa pagtukod og bagong City Hall sud sa iyang termino. Ang bagong City Hall tukuron sa samang lokasyon diin nahimutang ang kasamtangang City Hall. Ang kasayuran ni hatod ni Fatch Anthony Inso. Nagplano si Lapu-Lapu City Mayor Junior Dahong Chan sa pagtukod og bagong City Hall sud sa ikaduhang termino karon. Alang kang Chan panahon na nga makaangkon og bagong City Hall building ang syudad. Kini gumikan kay dunay mga lungsod dinhi sa Sugbo nga mas nindot pa og mga municipal building itandi sa syudad nga unta usa naman kini ka highly urbanized city. Imong i-compare sa mga municipality, tanaw nimo atong masilingan ang konsulasyon, high-rise na, elevator, ang liluan, nagsugod na silang wapo kayo nga City Hall po, no? So, high time na siguro na we will have our own new City Hall. Ang bagong City Hall building nga giplanuhan sa mayor anhara kini gihapon ibutang sa gitarukan sa karaan nga City Hall diin do naon niya kini 8 ka andana. Gawas nini panindutan usab ni Chan ang palibot sa City Hall labi na ang parking area. Apil nga ilang tarungon ang mga karsada aron modagayday ang tubig uwan ngadto sa drainage aron malikayan ang pagbaha at tubangan sa City Hall. Kini mo right it dindot to kay ni Mike, especially on that area. That's the parking area and then dilapidated na kay ato ang sports complex. Pwede rin nato na maghimot ang high-rise for the parking area. Fatch Anthony Inso, CCTN News. Mosunod, Gobernador Garcia dili uyon sa plano nga buakon ang Sugbo kun Sugboak. Kana og uban pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Balik sa ato mga balita, Governor Gwendolyn Garcia mihangyo ngadto sa mga sakop sa gabinete nga dili magduha-duha sa pagduol kaniya kabahin sa itudlo unya nga mga regional directors. Alang niya sila ang kauban alang sa mga programang ipatuman dinhi sa probinsya. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Mihangyo si Gobernador Gwendolyn Garcia ngadto sa mga bag-ong cabinet secretaries nga dili magduha-duha sa pagduol ngadto kaniya. Kini kung ilakip sa mga sakop sa gabinete ang planong pag-retain o pagtudlo og laing regional director nga may makauban sa mga planong himuon sa provincial government. At ubangan sa iyang mga Facebook followers, giatagan og dakong importansya ni Garcia ang collaboration tali sa mga ahensya sa gobyerno ug local government units. Sanglit nakalatid man kini sa local government code ug ang mga regional directors may adunay kasayuran sa nimong sitwasyon sa kalugar. Samtang makahigayon usab si Garcia og hatag sa iyang mga plano ngadto sa naisgutang mga opisyal kabahin sa pagpatuman sa pipila ka mga programa. It would be nice if there would be this close collaboration between the national government offices and the provincial government of Cebu. Even as I understand as well, that would also be the wish of all other chief executives of the 4 provinces and the cities and municipalities in Region 7. Nagkanayon usab si Garcia nga mas maayong adunay courtesy ngadto sa iyang buhatan kung ugaling pulihan og laing regional director ang ahensya. Tungod kay sila mismo ang mga tao nga makig-alayon ngadto sa Kapitolyo aron abagan sa ilang mga programa.
Subay sa mong hangyo, gipasalamatan ni Gobernador Garcia ang mga regional directors nga nimong kaabag niya sa nakalabay nga termino. Matud nini nga sila ang miunong ngadto kanila sa panahong nasinati ang krisis sa Sugbo tungod sa COVID-19 pandemic ingon man ang bagyong Odette. I needed the valuable contributions of our regional directors in order to have a more holistic and a more informed policy when we needed to address certain issues. Ian Navarro, CCTN News. Gobernador Gwendolyn Garcia dili uyon sa plano ni Mayor Ahong Chan nga ibuwag ang Mactan Island sa Sugbo aron himuong probinsya. Kinutungod kay apektado ang mismong probinsya sa maong plano. Ang kasayuran ni hatod pagbalik ni Gian Navarro. I was and I am and will always be against Sugboak. And I know that the people of Cebu agree with me. Mao kini ang naimong baruganan ni Gobernador Gwendolyn Garcia human nasayod sa plano ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga himuong probinsya ang isla sa Mactan. Sa ang Facebook live streaming, gibalik lantaw sa gobernadora ang kaagi sa probinsya sa dihang giduso ang pagbuak nini ngadto sa upat ka mga lalawigan. Hinungdan nga nimong subsob ang ilang kampanya kaniadto aron dili buakon ang Sugbo di na timing kini panahon sa eleksyon niadtong 2007. Tungod nini, nagkanayon ng gobernadora nga angayang hinumduman sa tanan ang leksyon sa issue kabahin sa gitawag nga Sugboak. When 3 congressmen wanted to break or dismember our province into 4 provinces, and in the 2007 elections, pirabuyag, mga pinili sila tanan. Daan ang namahayag si Mayor Chan nga wala malakip sa iyang priority ubos siyang bagong termino ang planong Mactan Province diin malakip diha ang Lapu-Lapu City ug Cordova. Apan nakita ni Garcia nga dili sayon ang proseso aron tumano na mong plano. Kinahanglang matod pa nga ipaagi sa konsultasyon ngadto sa tanang mga kalungsuran sa probinsya sa Sugbo. Gipasabot ni DILG Provincial Director ug Law Professor Attorney Ian Kenneth Lucero nga ang plebisito mo'y usa sa mga paagi kung ugaling buwagon man ang Mactan Island sa Sugbo. Adun ni mga rekisitos ubos sa kasamtangang balaod nga kinahanglang tumanon gikan sa pagpanday og balaod, mga indicator sama na lang sa land area ug population ug ang plebisito. So, ang constitution na no province, no city, no municipality, no barangay shall be created, divided, merged, abolished, except in accordance with the criteria established sa local government code. So, na dito ang criteria. And subject to approval by the majority of the votes cast in the plebiscite. Katong political units directly affected. Dugang pa ni Lucero nga kung ihinayon man ang plebisito, ang katawhan na mismo sa probinsya sa Sugbo may makatubag pinaagi sa eleksyon kung ibuwag ba ang Mactan Island sa Sugbo o dili. Tungod kay sila mismo ang unang maapektuhan sa mamahimong lakag. Appeal gyud participation of residents of the original local government unit and not just katong those residing in the LGU sought to be created. So tibuok yun mo appeal gyud na. Apan alang gyapon ni Gobernador Garcia, mas mayong dugangan na lang og congressional districts inay buako ng Sugbo na sama sa nimong plano ni Mayor Chan. Kini aron matuman usab ang planong pagpalambo sa ubang mga lugar sa nahisgutang isla. I hope it will never become one because there are more important things to focus on. Ang importante nga atong ma-preserve ang atong unity, not just philosophically, not just politically, but physically. Gian Navarro, CCTN News. Subay sa maong balita, giklaro ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga sa kasamtangan dili niini prioridad ang pag-umol og laing probinsya sama sa province of Mactan. Matud sa mayor nga mas gitutukan niya karon ang pagpasar sa annual budget aron mapaayo niya ang edipisyo nga nagusbat sa bagyong Odette. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso.
Giklaro nila Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga dili nini prioridad ang pag-umol sa province of Mactan diin ilakip nini ang lungsod sa Cordova. Suma ni Chan nga kinidamgo kaniadto ni Anheng Secretary Adelino Sitoy din ilahapang giton-an kon kini makaayo ba sa syudad. Kay nunduman nga sa usa ka forum kagahapon si Chan ang nipadayag og suporta sa mga plano paghimo og lain nga probinsya. Ako lang i-clarify that is not our priority. Ang paghimo niya na. That's the dream of Secretary Adi Sitoy. Ato nang tanaw, atong itunan, kung makaayo ba o dili ka makaayo sa ato ang Nasayran nga nakaani og sagol-sagol nga komento ang mao nga pamahayag sa mayor. Lakip na nini si Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga hugot ang pagsupak siyang gilaraw nga sugbuak. Apan si Chan mitataw nga mas gihatagan niyag prioridad karon ang pagpasar sa 2022 annual budget sa syudad. Kini aron mapayon nini ang mga nagusbat nga edipisyo sa syudad nga gikusa-kusa sa bagyong Odette niadtong Disyembre ingon man aron mapatuman ang mga programang proyekto alang sa mga upunganon. ang ato karon, ang atong ginuhuna since wa matay pay approve annual budget muna atong gitutukan because for the past dili man nato kalyado ang mga konseho. Now in my second term that the whole council, the whole slate gidaog man muna atong tutukan to approve the budget so that we can implement the projects katong mga busbat ng mga government facilities na naguba sa Bagyong Odette atong mapaayo. Patch and Anthony Inso, CCTN. Pakig-alayon sa mga ahensya sa gobyerno nga nalambigit sa public order and safety ug pagpahigayon og random drug test sa mga tao sa City Hall, pipila lang sa tinguhan ni retired General Dibold Sinas. Kini aron makabot ang plano ni Mayor Michael Rama nga Singapore-like Cebu City. Ang kasayuran ni hatod ni Decime Padilla. Hugot nga pakig-alayon sa ubang ahensya sa gobyerno ingon man sa Cebu City Transportation Office ang usa sa mga pamaagi aron makabot ang tinguha ni Cebu City Mayor Michael Rama nga masusama sa nasud nga Singapore ang syudad sa Sugbo. Kini mo'y gibutyag ni retired General Dibold Sinas kinsa gikuha ni Rama isip advisor sa Public Safety and Peace and Order sa bagong administrasyon ni ini. Matod ni Sinas usa kini sa specialty usa sa iyang mga buhaton mao ang pag-activate sa Tri-Bureau nga gilangkuban sa Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology ug Philippine National Police. Gikinahanglan sa matod panghugot nga pakig-alayon sa Cebu City Transportation Office, ilabi na nga gusto gyud ni Mayor Rama nga pareho ang dakbayan sa Subo sa Singapore. So we could not work isa-isa panagsa. So I think there should be collaborations. Kaya kung ganahan ta na mo sikat ang Cebu, we'll start with these people, diba? And I emphasize kay Mayor na if you want Singapore like Cebu City, we lessen or eliminate o di man ta makakuan mo gamay lang atong corruption sa mga front units nato. I think it's good enough. So I think di ako mukuan. Sasab sa gisugyot ni Sena sa mayor nga giaprobahan ni Rama maong pagpadayon sa anti-drug operations ug tutukan niini ang pagpahigayon og random drug testing sa mga personnel sa mga tao sa City Hall. It's not anymore for the police only. We do the fire, we do the BGMP sa jail nato, and maybe we could influence sa sitom nato. Parang necessary na, it's a preventive aspect. Nasa natong balaod na we have a drug-free workplace. So before ta mamantay glain, bantayan sa natong ato ang panimalay. Ay nanila ang pag-set up sa ubang ahensya sa gobyerno nga naglambigit sa public order and safety. Bakig-alayon dayon si Seda sa konseho sa syudad ingon man sa Association of Barangay Council kun ABC. Giklaro ni Sedas importante ang komunidad apan sa dili pa sila mo engage. Kinahanglan nga duna sila konkretong plano aron nga masabtan nila o sa dili pa mapatuman mohimo sab sila og konsultasyon. Decime Padilla, CCTN News. Samtang Philippine Accessible Disability Services kun PADS mopahigayon og Mandani Bay Dragon Boat Regatta karon ning Agosto 20. Tipik kini sa mga kalihukan sa dakbayan sa Mandawi subay na sa ilang pagsaulog sa ika-53 nga Charter Day. Ang kasayuran ihatod ni Mary Ruz Sagarino.
Usa ka dragon boat race ang ipahigayon sa Philippine Accessible Disability Services Incorporated CONPADS karong Agosto 20 sa Mandani Bay sa siyudad sa Mandawi. Ang Mandani Bay Dragon Boat Regatta 2022 nga partnership sa kagamhanan sa siyudad sa Mandawi ug Mandani Bay subay sa selebrasyon sa ika-53 nga Charter Day sa siyudad sa Mandawi karong Agosto 30. Mao kini ang pinakadako nga sporting event nga ipahigayon sa Dakbayan. Nagkadayang 200-meter race category ang ipahigayon sama sa small boat category, women's master small boat category ug guban pa. Ang mananaog makadawat og 20,000 pesos. Ang PADS niingon nga gawa sa paghipos og pondo alang sa pagsud nila sa mga international events, ang aktibidad ipahigayon usab aron sa pagpaila pa sa dragon boat racing sa tibuok nasod. Well, number one, nganong buhato ng event is to popularize the sports, no? Actually, sikat na ang sports, but we need to popularize it more para sa Visayas and Mindanao. Okay, very nindot kayo ang dragon boat, no? It's a team sport. So, pag team sport, dapat teamwork. No, nindot tanaw naman sa kabot na dungan synchronize sila tanan. And we can apply it, no, sa mga trabaho natin, sa pamilya natin. Dapat talaga nakakasundo lahat. And then, of course, we want also to make Mandawi and Mandani as a premier, no, one of the premier destinations, sports destination. Not only for dragon boat, no, any water sports na pwedeng nating magawa sa Mandani, and idea talaga yung Mandani Bay. Ipahigayon ang dragon boat racing 200 metros gikan sa Mandani Bay. Nang hinaot ang mga organizers nga hangupon sa katawhan ang maong aktibidad. This is the first leg, and we are planning to hold a 2-leg series for this year. And hopefully, in the next year, we will be planning to hold at least 3 or 4 series. Ang PADS Dragon Boat Team ang morepresentar sa Pilipinas ngadto sa Sarasota, Florida alang sa International Dragon Boat Federation 13th Club Crew World Championships. Mary Rose Agarino, CCTN News. Mosunod, baboy, gilugo silang silingan dito sa lungsod sa Argao. Kana o guban pa mga balita sa pagbalik sa Sere 47. Balik sa atong mga balita, dunay binuhing baboy sa usa ka residente dito sa Barangay Bugot, lungsod sa Argao, gingong gilugos sa ilang silingan niadtong Lunes sa kadlawon. Kinatao sa baboy nagkadugo pa sa iyang pagdiskubre. Samtang short funds kung napurol sa suspek nahabilin pa human sa pagpanglugos. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Mireklamo karon ang usa ka bolupyo sa Barangay Bugot, lungsod sa Argao, human niya madiskubrihi nga ang ihaga binuhing baboy gilugos og tawo sa sulod sa anini si Pamela Bangkali, treasurer sa mong barangay mitugan nga pagkabuntag natong Lunes unang nga nakabatikod ang iyang bana nga adunay daghang dugo ang nga nagpasad sa sawog sa kulungan sa ilang nga baboy. Kaunta wala man kini masamad. Dali siya nga gitawag nini og ilang gihiling ang baboy ug ilang nakita nga nagkadugo na usab ang kinatawo niini nga may hinungdan nga nakatuo na sila nga gilugos gid kini og gamisabot pa nga adunay short sa lalaki nga bilin saad. Dali nila nga gipahiling sa ilang silingan nga mo'y tig-atiman sa mga baboyan sa maong barangay ug bibutyag gid kini giamong-amongan ang maong baboy. Pagbuntag panglalog na nagud niya sa kay mo na to yang pagdan nga daghan nagdugo sa iyang kulungan sa gud sa baboy unya. Ang baboy pod mismo sa iyang kinatao sa kanang babaw gud sa iyang mga ikog dali dapit sa may dapi-dapi niya or paahan niya daghan na siyang dugo unya. Bahay short niya nakabutang sa pikas na luwang pod sa kwarto sa baboy niya. Wala na may baboy at nakabutang so bakante na siya dito na butang iyang short. Giangkon ni Pamela nga wala nila mamatikdi nga adunay kasika silang ad sa baboy sanglit migintang kini sila nga balay o gangitnit usab ang maong dapita. Unang pagtuo sa mga silingan nga gitripan lang ang maong nga baboy pinaagi sa pagtuslok sa kinatawo apan natingala siya nganong dunay short sa lalaki nga nahabilin nga mo'y nakapaduna niya nga gilugos gyud ang iyang binuhi. Sa may explanation sa short nga nahabilin kung panangitan mga ni wala niya lugosa basin gibinuangan na daw dos sa bagkahoy ang iyang kinatawo then wala na
may shirt na bilin. Nakapuningon basin nga trip ra daw kuno. Tungod sa mga hitabo na balaka si Pamela nga basin sa sunod dili na hayop ang ihang nga luguson kung dili taw na ilabi na nga daghan sila nga mga batanon nga babae sa lang barangay. Si Police Major Andy Michael Roque ang hepe sa Argao Police Station mitugan nga wala pa mudangob silang buhatan ang tag-iya sa mga baboy. Apan bisan pa man ini muhimo silang investigasyon sa hitabo ug ilang pakikitaan ang tag-iya sa mga baboy aron musang atog reklamo sanglit animal cruelty ang atabangong kaso sa suspitsado. Naayang mo reklamo ni sir, kung magkon ang tag-iya ang reklamo gyud sa sir, yung investigar ni sir. Okay, ang kon man ni sir kay siya may naikwan, siya may tag-iya sa baboy, o kan siya nga mo reklamo sa tao, magkon may appropriate charges. Pero kung di man siya mo reklamo sir, di kon na siguro sa barangay kung say maayo nga kwan sir nga buhaton na ng tawhana. Dugang ni Roque nga mohimo sila information drive sa mga bukirang barangay sa lungsod aron masayod ang publiko kuno sa isang putanan kung ilang panamas-tamasan ang mga hayop. Mao lagi po sir, mo po na ikwan sir nga likayan na lang mga kwan sir, mausban pa niya, namuna na iyang mabiktima. Inyong nasayod na ang barangay sa mga insidente ug mihimo na sila glakang ning maong pagbalita. Arnold Bustamante, CCT News. Nadakpan ang public school teacher o call center agent sa managlahing anti-drug operation sa Borromeo, Barangay Bulacau, Syudad sa Talisay. Alas 12:38 kaganihang kadlawon, napusasan sa Talisay City Police si Ronel Ledesma Cabaron, 42 anyos, call center agent ug nailhan nga high-value individual ug nag-operate sa Dakbayan. Samtang nadakpan usab sa kapulisan ang usa ka public school teacher sa lungsod sa Tuburan atol sa buy-bust operation alas 6 sa gabi. Ang suspetsado giila nga si Brendo Aringay Villafranca, 34, taga Kansi, lungsod sa Tuburan. Samtang nadakpan usab sa Mambaling Police Station ang laing high-value individual sa sitio Tinabangay, Mambaling nga si Joji Diaz, 27 anyos, taga sitio Huyong-Huyong sa Maong Barangay. Ang mga dinakpan mag-atubang og kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Nini, mailan nato nga kita iya sa kamaturan ug nga may pagsalig kita atubangan sa Dios. Kung sudyan kita sa atong konsensya, labaw pang musudya kanato ang Dios nga nasayod sa tanan. Juan 3:19 ngadto sa 20. Ang pulong nga kita iya sa kamaturan nagbatuod nga ang Ginoo mao ang kamaturan ug kita ang iyang pinanggang anak. Usa sa atong ikadlukan mao ang pagsudya kanato sa atong konsensya sa atong mga sala bisan pa sa atong pagkaanak sa Ginoo. Ang atong kasing-kasing mo'y mudala kanato ngadto sa sala. Busa agay lang nga ang Ginoo atong paharion sa atong kasing-kasing. Kaya iyang kamaturan mao ang kahayag nga mugiya kanato sa hustong dalan o hustong desisyon. Kung aniya si Kristo sa atong kasing-kasing, sa mga higayon nga sudyaan kita sa atong konsensya, sa atong mga binuhatan, hinahinay usab nga mulimpyo ka nato. Unya, mahimong putli ang atong kasing-kasing, kay nakaamgo naman kita sa kamaturan. Karon, hunong sa makadiyot o pangutana ang imong kasing-kasing. Giyangop ko ba ang kamaturan ni Kristo? Mo kana ngigsuon ang atong lamdag karon adlaw. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.